Lahat ay inakalang mahina siya subalit siya pala ang pinakamalakas na mandirigmang dragon matapos iligtas ang prinsesa. Nagsisimula ang ating kwento kay Yona na siyang nag-iisang tagapagmana ng tronong royal ng kaharian ng Kuka, pagkatapos ng kanyang ama na si Haring Il. Lumaki siyang naglalaro kasama ang kanyang pinsang si Suan at ang kanyang bodyguard na si Hak. Ang tatlo sa kanila ay naging matalik na magkaibigan at si Hak na isa sa 5 dakilang general ng Kuka at pinakabatang general sa kasaysayan nito, ay may lihim na pagtingin kay Yona kaso natatakot siyang baka may sumalakay na FBI sa kanya, kaya nagpasya siyang maging bodyguard na lamang ni Yona. Isang linggo bago ang kanyang kaarawan ay nagdaos ang hari ng seremonya para ipanalangin ang magandang kalusugan at kaunlaran ng kanyang anak. Hiniling ni Yona sa kanyang ama na payagan siyang pakasalan ang kanyang crush na si Suan, pero ang kanyang mabait na ama ay tila maingat sa kanyang pamangkin at hindi nagugustuhan ang katotohanang umiibig si Yona sa kanya. Tinanggihan niya ang kahilingan ni Yona na pakasalan si Suan at sinabing bilang hari, karapatan niyang piliin ang magiging asawa niya na magiging susunod na hari at hindi niya maibibigay kay Suan ang posisyong iyon. Labis itong ikinalungkot ni Yona at umupo siyang mag-isa sa labas upang mag-sad girl. Noon niya nakita ang isang tao na lumabas mula sa mga anino at sinubukan na hulihin siya at nagawang tumakas ni Yona. Pumasok sa isang kwarto at ikinandado ang pinto subalit may 2 kamay na humaharang sa kanya mula sa likuran at pinigilan siyang sumigaw. Labis siyang natakot at malapit na sana siyang sumigaw pero nagsalita si Suan at tinanong siya kung ano ang nangyari. Nagsimulang magpanik si Yona at ipinaliwanag na may humahabol sa kanya at pakiramdam niya'y nais siyang patayin. Pinakalma siya ni Suan at sinabing ayos na ang lahat ngayong nandito na siya at nang maglaon. Dumating ang kaarawan ni Yona at nagdaos sila ng malaking piging para ipagdiwang ito. Binigyan siya ni Suan ng magandang hairpin at pinuri ang kanyang buhok. Nagsimula silang magkaroon ng kanilang sandali ngunit biglang sumingit si Hak at sinabing hinahanap siya ng hari at pagkaalis ni Yona. Ipinahayag ni Hak kay Suan ang kanyang kakaibang pakiramdam kamakailan na may nakapasok sa kastilyo. Binanggit ni Suan sa kanya ang insidente kay Yona noong nakaraang araw na nagtulak kay Hak na magbantay habang nagmamatsyag si Suan sa loob. Nang gabing iyon ay nagpasya si Yona na kausapin muli ang kanyang ama tungkol sa pagpapakasal kay Suan ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang ama na sinaksak hanggang mamatay ni Suan mismo. Sa kabilang banda ay napansin ni Hak na ang mga gwardyang dapat na nagpapatrolya sa labas ay wala sa kanilang mga pwesto at may ilang bagong mukha sa kanila. Nahuli niya ang ilan sa mga lalaki na pinag-uusapan siya at nakipaglaban sa kanila at sa silid ng hari. Tinanong ni Yona si Suan kung bakit niya ito ginawa sa kanyang mahal na ama. Ipinapaliwanag ni Suan na mahal din niya ito subalit nalaman niyang pinatay ng hari ang kanyang ama kaya kinailangan niyang bumawi. Sa una ay hindi ito pinaniwalaan ni Yona pero iginiit ni Suan na hindi na kailangan ng kaharian ang isang mahinang hari at siya mismo ang mag-angat sa trono. Sa sandaling iyon ay pumasok ang mga gwardya ni Suan kasama ang tagapayo na si Kak na nagsabing patayin si Yona dahil nasaksihan niya ang pagpatay sa hari. Pero tumakbo palayo si Yona at sinindihan ang isa sa mga kurtina sa pamamagitan ng pagtamba ng kandila. Nahuli si Yona ng mga gwardya at inihanda siyang patayin sa ngalan ng kinabukasan ng kaharian. Humingi siya ng tulong kay Suan pero biglang dumating si Hak at sinimulang pagtatagain ang mga kaaway na tila ba siya si Mother Uchiha. Lumaban din si Suan gamit ang kanyang maliit na espada kaso nanaig si Hak at unti-unting naitulak siya pabalik. Ipinaliwanag ni Hak na siya ang puso ng kastilyo at ang pinakamalakas sa 5 general, na umangat upang pamumunuan ang tribo ng hangin sa murang edad matapos magbitiw sa tungkulin ang kanyang ampon na lolo at dating pinuno na si Mundok. Idinagdag pa niya na ang kanyang mabilis na mga pag-atake at nakakatakot na lakas ang nagbigay sa kanya ng palayaw bilang halimaw ng kidlat ng Kuka. Habang nagpapatuloy ang labanan at patuloy na tinatanong ni Hak si Suan tungkol sa motibo sa pagpatay sa hari, ngunit ginawang bihag ng mga gwardya si Yona at pinapababa ni Hak ang kanyang sandata, lumapit si Suan upang pugutan siya ng ulo. Ngunit biglang may nag-target ng pana ng palaso sa isa sa mga gwardya at binigyan ito ng pagkakataon si Hak na dakpin si Yona at tumakas. Sa labas ay tinawag siya ng personal na mediko ng hari mula sa isang madilim na eskinita at inihayag na siya ang bumaril ng palaso. Nagtago sila sa likod ng mga palumpong at nagplano na tumakas sa kastilyo kasama si Minso bilang bitag para makatakas sila, dahil sa marangal na sakripisyo ni Minso, nagawang makatakas ni Hak at Yona papunta sa gubat kung saan tahimik na umiyak si Yona at inutusan si Hak na huwag mamatay at iwan siya.
Yumayakap siya sa kanya at sinabing paprotektahan niya si Yona anuman ang mangyari bilang pagtupad sa huling utos na ibinigay ng hari sa kanya. Sa kabilang banda ay iniulat ni Sok kay Suan na sinubukan nilang hanapin si Hak at ang prinsesa, kaso dahil lumaki si Hak sa mapanganib na gubat malapit sa kabisera ng tribo ng hangin, mahirap silang mahanap kahit kasama pa ang prinsesa. Samantala ay patuloy na naglalakad sina Hak at Yona sa gubat nang mapansin niyang kakaiba ang kilos ni Yona. Hindi siya kumakain at hindi siya nagsasalita at kinakailangan siyang alalayan ni Hak sa kamay para lang maglakad. Habang naglalakad ay naalala niya ang unang pagkakataon na hiningi ng hari sa kanya na maging personal na bodyguard ni Yona at kung paano siya nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa paligid ni Yona. Hindi kailanman ninais ni Hak na maging isang general o anumang mataas na titulo ng mandirigma dahil sa tingin niya ito ay masyadong maraming trabaho at politika. Ang tanging alalahanin niya ay protektahan si Yona at tuparin ang kanyang pangako sa yumaong hari na panatilihing ligtas siya. Sa kabilang banda ay nanaginip si Yona ng isang panahon mula sa kanilang pagkabata, kung saan magkasamang naglaro sina Hak at Suan sa kastilyo pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Sinubukan niyang pasayahin ang kanyang ama ngunit masyadong mabigat para sa kanya ang pagkawala ng kanyang ina. Noon sila'y nagkasakit kasama si Suan at magkasamang gumaling mula sa kanilang karamdaman. Nakaramdam ng kalungkutan si Yona dahil hindi siya dinalaw ng hari na naging dahilan upang tumigil siya sa pagkain. Nang gabing iyon ay nakaramdam ng gutom si Yona at may nagdala ng mangkok ng lugaw na manok para sa kanya. Subalit nang matikman niya ito ay nasabi niyang hindi ito masarap at lumabas mula sa likod ng pinto ang hari at ipinahayag na siya mismo ang nagluto nito bilang paghingi ng tawad sa hindi niya pagdalaw sa kanya noon. Ang pag-alam na ito ay nagpasaya kay Yona. At tinapos niya ang buong mangkok kahit na ito'y hindi masarap. Pagkatapos nilang gumaling ay ipinangako nilang tatlo na magkakasama sila habang buhay. Dito nagising si Yona mula sa kanyang panaginip at nagsimulang umiyak dahil lahat ng kanyang pinahahalagahan ay nawala na. Patuloy sila sa kanilang paglalakbay at isang tanghali at habang naliligo si Yona sa ilog, napansin ni Hak ang hairpin na ibinigay ni Suan na naiwan sa tabi ng apoy na nagulat siyang dala pa rin ito ni Yona. Kinagabihan ay sinubukan ni Hak pakainin si Yona subalit napansin niyang nawawala ang kanyang hairpin at nagpasya siyang hanapin ito na sinabing babalik siya agad. Hindi nagtagal ay inatake siya ng mga makamandag na ahas at niligtas siya ni Hak, ngunit nalaman nilang nasa loob sila ng pugad ng mga ahas at binuhat ni Hak si Yona at tumakas sila, kaso nakagat si Hak ng isa sa mga ahas sa paa. Nang sila'y nasa ligtas na ay ibinigay ni Hak ang hairpin kay Yona at iginiit na hindi niya kailanman mapapatawad si Suan sa kanyang ginawa at sa mga bagay na inagaw niya sa kanila, ngunit kung ang pagkapit sa ilusyon ng nakaraan ay nakakatulong para mabuhay si Yona ay wala siyang problema na hayaan siyang itago ito. Samantala sa kastilyo ay iniulat ng mga sundalo na hindi nila mahanap sina Hak at ang prinsesa at nagtanong kung magpapadala pa ba sila ng karagdagang tropa. Ngunit sinabi ni Suan na hayaan na sila dahil wala na silang kapangyarihan at mas mahalagang bagay ang dapat asikasuhin. Kinabukasan ay nagising si Yona at napansin ang sugat sa paa ni Hak at nagpumilit siyang pumunta sa isang nayon upang bumili ng pagkain at gamot, kaso sinabi ni Hak na mapanganib ito dahil sa mga gwardya at ang tanging ligtas na lugar na mapupuntahan nila ay ang kabisera ng tribo ng hangin, at ito ang fuga. Pagdating nila sa harapang gate ay nakita niya ang kanyang mga junior na sina Handi at Tiwo na nagpabaya sa kanilang tungkulin bilang mga gwardya. Pinagalitan niya sila at ginigising sa pamamagitan ng pagsipa at tinanong kung ito ba ang dapat na ginagawa ng mga gwardya ng tribo. Binati nila siya pabalik at sinabing sinusunod lang nila ang kalooban ng hangin sa pamamagitan ng pagiging cool, kalmado at relax at inasar siya kung sa wakas ba'y tinanggal na siya sa kanyang trabaho bilang general. Pagkatapos ay tiningnan nila si Yona at tinanong kung sino ang babaeng may pulang buhok sa tabi niya. Ipinapaliwanag ni Hak na siya ay isang court lady na nasa pagsasanay mula sa kastilyo na pinaalis dahil sa pagiging walang silbi. Biglang nawala ng malay si Yona sa pagod at binuhat siya ni Hak papasok at inutusan silang maghanda ng pagkain para sa kanya. Sa loob ay nakausap ni Hak si Handi na nagsabi na ang dating pinuno na si Mundo ay tinawag sa kastilyo kasama ang iba pang mga general para sa isang mahalagang pagpupulong at nagtanong kung bakit naroon si Hak. Sa kastilyo ay nagtipon ang mga pinuno ng tribo at binati si Suan. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pagkamatay ng dating hari at ang pagkawala ni Hak at Yona. Ang kwento na nilikha ni Suan ay pinatay ni Hak si Haring Il at tumakas pagkatapos kidnapin ang prinsesa.
sa kanilang pagkawala ay iniharap ng tagapayo si Suan bilang susunod na hari at sumang-ayon ang lahat maliban kay Mundok, na nagsabi sa kanya na pag-usapan ito kay Hak mismo. Nang tanghaling iyon ay bumalik si Mundok sa kanyang tribo habang sinabi ni Suan sa pinuno ng tribo ng apoy na si Sujin, na maghanda sa posibleng pag-aalsa ng tribo ng hangin. Sa kabilang banda ay nagising si Yona sa mansyon ng tribo ng hangin at sinalubong ng isang batang lalaki na nagngangalang Ton, na nagpakilala bilang ampon na nakababatang kapatid ni Hak at nagdala ng pagkain para sa kanya. Tinanong niya kung paano ang pakikitungo ni Hak sa kastilyo at sinabi ni Yona na laging bastos at parang unggoy ang kanyang asal. Samantala ay natawa sina Handi at Tiwo sa pagkaawa ni Hak na inaasar ng isang babaeng may pulang buhok na court lady. Biglang pumasok si Hak at lumapit ng malapit kay Yona at sinabing siya ay isang court lady mula sa kastilyo at ang pangalan niya ay Rina, at pagkatapos ay binugbog sina Handi at Tiwo dahil sa pang-aasar sa kanya. Nagsimulang makaramdam ng kaunting init si Yona at bumalik sa kanyang mga pandama kaya't lumabas siya upang tumulong sa paligid ng mansyon, binigyan siya ng isang babae ng ilang damit na lalabhan, at sumama si Hak sa kanya at sinabing sa ilog sila naglalaban ng mga damit. Ngunit nang marating nila ito ay nalaman nilang natuyo ang ilog sa hindi malamang dahilan, pinadala nila si Handi upang siyasatin ang sanhi nito at sa kabilang banda, bumalik din si Mundok at niyakap ang prinsesa na ipinahayag niyang masaya siyang malaman na ligtas ito. Bumalik si Handi na bagbog sarado at ibinunyag na ang mga sundalo ng Fire Tribe ang nagharang sa daloy ng tubig at binugbog siya nang subukan niyang labanan sila. Nagalit ang mga kababayan ngunit pinakalma sila ni Mundok at nagpasya silang bibili muna ng tubig mula sa mga mangangalakal habang wala pa ang daloy ng tubig. Pagkatapos ay kinausap ni Mundok si Hak at sinabi sa kanya ang tungkol sa paghirang kay Suwan bilang susunod na hari, na nila'y babala sa kanila dahil hindi niya ito inaprubahan at samantala plano ni Jun ang mas batang anak ng pinuno ng Fire Tribe at ng kanyang kasamang si Hakkai, napigilan ang mga mangangalakal na makarating sa Wind Tribe habang nagpapanggap na mga bandido. Dahil naiinggit si Jun kay Hak sa pagtakas kasama ang prinsesa na nais niyang pakasalan upang maging hari at sa araw ding iyon, nalaman na may sakit sa baga ang batang si Ton at kailangan niya ng gamot, ngunit hindi pa dumating ang mga mangangalakal dahil inatake sila sa daan. Biglang pumasok si Handi at sinabing dadaan siya sa gubat at kukuha ng gamot bilang pinakamabilis nilang mangangabayo at ililigtas niya si Ton mula sa pagiging gulay. Kinagabihan ay hinarap ni Hak si Mundok at hiniling na aprubahan ang paghirang kay Suwan bilang susunod na hari. Sinasabi niyang aalis siya sa tribo at tatanggapin ang lahat ng sisi sa kondisyong aalagaan ni Mundok si Yona at hayaang mamuhay ito ng mapayapa, na nagtatago mula kay Suwan at sa kanyang mga sundalo at iginiit ni Mundok na hindi niya tatanggapin ang ganitong kahilingan mula sa kanyang apo, ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang utos ng pinuno ng tribo. Pagkatapos nito ay pumasok si Hak ng palihim sa isang tindahan ng armas at bumili ng ilang gamit para sa kanyang paglalakbay at naghanda na umalis, samantala ay natuwa ang lahat ng gumaling si Ton at pinuri si Handi sa mabilis na pagbalik sa gubat. Lumabas din si Yona upang makita si Tiwo na isinasama si Handi sa lugar ng pahingahan at nalaman niyang inatake ang mga nasugatang mangangalakal ng Fire Tribe, nalungkot siya para sa kanila at nagalit kay Suan sa pagpapahintulot nito, at nagpasya siyang umalis din para hindi na sila magdulot ng karagdagang problema. Kinabukasan ay nakita niya si Hak na nagpapaalam kay Ton at lumapit din siya para magpasalamat sa kanya. Hinayaan siya ni Ton na umalis at umiyak dahil hindi niya matutupad ang pangako kay Hak na protektahan si Yona, ngunit niyakap niya ito at sinabing alagaan ang lahat doon. Samantala ay lumabas si Hak mula sa gate at nagpaalam kay Tiwo na itinalaga niya ito bilang susunod na general ng Wind Tribe, ngunit nagalit si Tiwo at sinabing tamad siya para sa trabaho ngunit tinanggap pa rin niya ito. Dagdag rin niya na nakakapagod alagaan ang isang prinsesa na may dalang problema at inamin na alam niya ang lahat mula pa sa simula. Biglang tumakbo si Yona papunta kay Hak at sinabing hindi niya naaalalang pinayagan niya itong umalis mag-isa. Binanggit ni Hak na hindi na siya ang kanyang lingkod o general kaya siya ay maglalakbay na malaya. Sinabi ni Yona na nagpasya siyang sumama sa kanya at sinagot siya ni Hak na mas ligtas kung mananatili siya rito ngunit tumayo siya sa harapan niya at hiniling na isama siya. Tinanong siya ni Hak kung may pambayad ba siya para sa kanyang serbisyo bilang bodyguard sa kanilang paglalakbay, pero iginiit ni Yona na wala siyang maibibigay sa kanya subalit nais niyang maging kanya si Hak. Sa kabila ng pagiging simpleng tao ni Hak ay tinanggap niya ang alok at nagpas siyang sumama sa kanya.
Biglang dumating si Mundok at sinermonan si Hak sa pagiging bastos sa prinsesa at inihatid sila, pinayuhan niya silang kumonsulta sa isang pari na matagal nang kasangkot sa politika ng kaharian at may kakayahang tumingin sa hinaharap, ipinaliwanag niya na noong nakaraan at pinahirapan ng kapatid ng hari na si Yuan ang pari kaya nagpa siya itong mamuhay mag-isa sa mga bundok ng teritoryo ng Wind Tribe. Pagdating nila sa mga bundok ay napansin ni Hak na may humahabol sa kanila at lumabas siya sa bukas para harapin ang mga sundalo ng Fire Tribe na pinalibutan siya ng mga pana at palaso. Lumapit si June at sinabihan siyang isuko ang prinsesa, ngunit tumanggi si Hak na siya ay hindi na general o pinuno ng Wind Tribe at tumangging isuko ang prinsesa sa kanya. Sa utos ni June ay inutusan niya ang kanyang mga lalaki na barilin si Hak. Habang bumaba si Hak sa mga palaso na may malakas na ihip ng kanyang glaive at pinabalik niya ang mga sundalong papalapit sa kanya gamit ang isa pang ihip, tumakbo siya kasama si Yona kaso nadulas siya at nahulog at nagpa siya ang isa sa mga sundalo na barilin siya gamit ang isang palaso na may lason. Tinatakpan siya ni Hak at tinamaan ngunit bigla siyang tumalon na parang isang halimaw at sinabihan siyang magtago sa likod ng mga palumpong, matapos ito ay lumabas siya at nilabanan ang mga sundalong humahabol sa kanila, at naipit siya sa gilid ng bangin. Akala ni Yona na dapat siyang manatiling nakatago subalit nang malaman niyang lason ang palaso, lumabas siya at tinulak ang mga archer na katabi ni June at sinabihan na umalis, tinanong siya ni Hak kung bakit siya lumabas habang nilalabanan niya ang mga hanay ng mga sundalo, pero nagsimula nang maramdaman ni Hak ang epekto ng lason. Napalibutan siya ng mga sundalo ng Fire Tribe at sa huli ay nasugatan siya sa dibdib at nahulog mula sa bangin. Nakaligtas si Hak sa pamamagitan ng pagkakapit sa isang bato gamit ang kanyang mga daliri, ngunit lumapit ang mga sundalo upang itulak siya pababa. Biglang dumating si Yona upang iligtas siya kaso hinawakan siya ni June sa buhok at mabilis niyang hinugot ang espada ni June at ginupit ang kanyang buhok, pagkatapos ay sinubukan niyang iligtas si Hak at hilahin siya pataas, pero dahil sa presyon mula sa mga sundalo at sa katotohanang si Hak ay isang malaking lalaki ay pareho silang nahulog sa ilalim ng lambak. Nakita ito ni June at napaluhod siya at nalungkot at bumalik siya sa kastilyo at iniulat kay Suan ang tungkol sa pagkamatay ni Yona at Hak, at humingi ng parusa kaso alam ni Suan na ang pinakamalaking parusa para sa masokista niyang sarili ay ang hindi siya parusahan, kaya pinakawalan niya ito kasama ang imbitasyon na dumalo sa kanyang seremonya ng coronation kinabukasan. Kinabukasan ay binabalikan ni Suan ang mga araw na magkakaibigan pa sila ni Hak at Yona. Madalas sabihin ni Hak na dapat pakasalan ni Suan si Yona at maging hari habang si Hak ay mananatiling kanyang kanang kamay, at sa ganitong paraan ay magkakasama sila habang buhay. Ngunit ngayon ay dinurog niya ang lahat ng pangarap na iyon sa ilalim ng kanyang mga paa upang umangat sa trono sa pamamagitan ng puwersa. Sa determinasyon na ito ay umakyat siya sa hagdanan at tinanggap ang kanyang korona at pinangalan ng ika-11 hari ng kaharian ng Kuka. Lumapit sa kanya ang pinuno ng Fire Tribe upang magsumpa ng katapatan, ngunit hindi bulag si Suan sa katotohanang ang hangad lamang nila ay ang trono at pagkatapos ay tiningnan niya ang pinuno ng Earth Tribe, na iginagalang lamang ang pinakamalakas. Sinundan ng pinuno ng Water Tribe na nagpa siyang maghintay at tingnan kung paano maglalaro ang mga bagay at sa wakas, ang Wind Tribe na nagbigay ng kanilang pag-aproba kay Suan, na iniisip niyang dahil sa desisyon ni Hak na iwan ang tribo. Inanunsyo niya na pangungunahan niya ang kanilang kaharian patungo sa kaunlaran at natapos na ang mga araw na binubuli sila ng kanilang mga kapitbahay, samantala sa ibaba ng lambak sa paanan ng bangin ay may isang batang lalaki na nagngangalang Yon, ang nakatagpo kina Hak at Yona na nahugasan sa tabi ng ilog. Natuklasan niyang buhay pa sila at nagpasya siyang dalhin sila sa kanyang bahay at gamutin sila at pagkagising ni Yona, nagtanong siya tungkol kay Hak at sinabi sa kanya ni Yon na may ilang bali na buto si Hak, nawalan ng maraming dugo ngunit nakaligtas siya salamat sa kanyang paggamot. Sa medyo magandang kondisyon ni Yona ay hinulaan ni Yon na pinrotektahan siya ni Hak sa kanilang pagbagsak at nagtanong kung kasintahan ba niya ito, ngunit itinanggi ito ni Yona at pagkatapos ay tinanong niya kung nag-iisa ba siyang nakatira doon, at biglang pumasok ang isang maruming, kulot na blondie na umiiyak sa batang lalaki na siya ay nagdarasal sa bundok nang siya ay madulas at mahulog. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili kay Yona bilang tagapag-alaga ni Yon, pagkatapos ay sinabi niya na nais niyang batiin ang prinsesa ng maayos at alam niya ang tungkol sa kanyang paglalakbay na ikinagulat niya, ipinahayag niya na siya ang pari na kanilang hinahanap at sinabi sa kanya ng Diyos ang tungkol sa kanilang pagdating.
Ipinaliwanag niya na trabaho niya ang maghatid ng mensahe ng Diyos sa mga tao. Kaso sinabi ni Yon na hindi ito trabaho dahil wala itong kinikita at namumuhay siya sa bundok na nagdarasal buong araw, dahil pinalayas siya sa palasyo dahil sa pag-uusap niya tungkol sa mga boses sa kanyang ulo. Tinanong ni Yon na kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya pinalayas, na nagpatingin kay Yon sa kanya ng may bahagyang pagkakasuklam dahil sa kanyang kamangmangan sa kabila ng matagal niyang paninirahan sa kastilyo. Ipinaliwanag niya na noon malaki ang kapangyarihan ng mga pari sa kaharian at minsan ay maaari pa nilang babaligtarin ang hari kung nagalit niya ang mga Diyos. Noong panahon ng kanyang lolo ay lumalakas ang kaharian at dumarami ang impluwensya sa pamamagitan ng pakikipagdigma sa kapitbahay nito, lalo na dahil sa mga nagawa ni Prinsipe Yuan sa militar na malamang na maging susunod na hari, kaya nagpasya siyang palayasin ang pari upang masecure ang kanyang posisyon. Nagpasalamat si Yona sa pagligtas sa kanya at hiniling na turuan siya muli balang araw. Nang gabing iyon ay nagising si Yona at nalaman niyang wala si Hak sa kanyang kama. Lumabas siya at sinubukan na hanapin siya ngunit inisip niyang iniwan siya nito nang walang paalam at nagsimulang umiyak habang tinatawag itong tanga. Noon lumapit si Hak mula sa likuran at sinabi na dapat siyang matuwa dahil himala siyang gumaling kaso umiiyak siya roon na parang bata habang minumura siya. Tinanong niya kung saan ito nagpunta at ipinaliwanag nitong hinanap niya ang kanyang glaive sa lambak at umupo siya sa harap niya at tinanong kung bakit siya umiiyak. Binanggit niya na siya ay nabigla at hindi niya alam ang gagawin kung sakaling mamatay ito at iwan siya. Nakita ni Hak ang mukha niyang nag-aalala at umiiyak at nadama niya ang kanyang damdamin at nagtangka siyang humalik, kaso sinuntok siya ng prinsesa sa ulo dahil akala niya sinusukat nito ang temperatura nila sa pamamagitan ng paglapit ng mukha niya. Tiningnan ni Hak ang kanyang mukhang nagtataka matapos marinig ang paliwanag na ito at nagsimulang pag-isipan ang kanyang mga desisyon sa buhay. Kinabukasan ay ibinalita sa kanya ni Yona ang tungkol sa kanilang lokasyon at sa pari at pagkatapos ay lumabas siya upang makita ang pari sa bundok. Natagpuan niya itong umiiyak habang nagdarasal sa isang bangin at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na nanaginip siya tungkol sa kanyang buhay at sa mga kahinatnan ng kanyang paglalakbay at pagkatapos ay sinabi niya na magbabago siya ng kaharian para sa kabutihan, pero magiging puno ng pagsubok ang kanyang buhay. Ipinabatid niya na handa siya para doon at sawa na siya sa pagiging mahina at mangmang na babae at pinukaw ang apoy ng feminismo na nakatago sa kanyang puso bilang isang prinsesa, pagkatapos ay ikinwento niya sa kanya ang alamat ng paglikha ng kaharian noon. Nang ang Diyos na dragon na si Hu ay nagnais na makisalamuha sa mga tao kung kaya't isinuko niya ang kanyang immortalidad at dumating sa mundong ito bilang isang lalaki, kahit mahal niya ang sangkatauhan at nagpasya silang patayin siya kaya lumitaw ang iba pang mga Diyos na dragon na binubuo ng puti, asul, berde at gintong mga dragon at sinabi na nandoon sila upang ibalik siya dahil mahal na mahal nila siya. Sinabi ni Hu sa kanila na mahalin pa rin ang mga tao at dahil sa pagmamahal sa kanya, nagpasya silang ibahagi ang kanilang dugo sa mga tapat na mandirigma at binigyan sila ng natatanging mga kapangyarihan upang maprotektahan siya. Pagkatapos nito ay ginamit ni Hu ang 4 na mandirigmang dragon at itinatag ang kanyang sariling kaharian na pinamunuan niya bilang Haring Hu ng kaharian ng Kuka. Taon-taon pagkatapos ng kanyang natural na kamatayan at nalungkot ang 4 na mandirigmang dragon at nagkanya-kanyang daan, dahil napagtanto nila na ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi makontrol ng mga tao. Hanggang ngayon ay buhay pa rin ang kanilang dugo habang sila ay muling isinilang sa mga bagong henerasyon at namumuhay ng patago at pagkatapos, sinabi nito sa kanya na kailangan niya ng mga kaalyado para sa kanyang paglalakbay at kapag umalis siya rito, muling malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan ay mamamatay si Hak kaya kailangan niyang unang magtipon ng mga kaalyado sa anyo ng 4 na mandirigmang dragon at ito ang kalooban ng Diyos. Nang gabing iyon ay sinubukan ni Yona na itapon ang hairpin na natanggap niya kay Suan. Ngunit nagpasya siyang itago ito dahil sa magkahalong damdamin at biglang dumating si Hak at itinulak siya ni Yona pababa, sinabihan siyang magpahinga at bukod dito, ibinahagi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang misyon at hiniling sa kanya na turuan siya kung paano gumamit ng espada at pana dahil gusto niyang maging mas malakas at matutong lumaban din. Habang sila ay naglalaro sa ilalim ng sumisikat na araw lumapit si Ayo sa kanila at hiniling na isama rin nila si Yon. Kinabukasan ay nagising si Yona at nakilala si Yon na nagbigay sa kanya ng bagong damit na inayos niya mula sa kanyang lumang basahan, tumulong sa paggupit ng kanyang buhok at inayos din ang robe ni Hak.
Matapos ang ilang sandali kasama siya ay lumapit siya kay Ayo at sinabi sa kanya na hindi niya maisasama si Yon maliban kung hihilingin ito ni Yon mismo dahil ayaw niyang masisira ang isang pamilya. Sinabi ni Ayo na naiintindihan niya at lumabas upang kausapin si Yon tungkol dito. Nagalit si Yon at umalis upang magpalamig ng ulo at nagsimulang magbalik tanaw sa panahon ng una niyang makilala ang padalos-dalos na pari 7 taon na ang nakalilipas. Siya ay isang mahirap na ulila na nanirahan sa nanghihinang nayon ng towa ng tribo ng apoy, kinakain niya ang mga ugat ng puno at lupa upang mapunan ang kanyang tiyan at isang araw ay nagpasya siyang magnakaw ng pagkain kahit na kailangan niyang manuntok ng tao. Kinuha niya ang isang bato at hinahampas ang isang padalos-dalos na blondie na dumaraan at pagkatapos ay tinatakot ito ng isang karit na bigyan siya ng ilang ginto. Nagsimulang umiyak ang binata at sinabi na wala na siyang natira dahil ibinigay niya ito sa ibang mga bata. Binanggit niya na kung makakahanap siya ng magandang bagay ay ibabalik niya ito para sa kanya, kaso nakaramdam ng pagkakasala si Yon sa pagkakasakit sa kanya at dinala niya ito sa kanyang bahay upang pagalingin. Kinabukasan ang lalaki na siya palang si Ayo ay ipinagpalit ang kanyang sapatos para sa isang patatas at ibinigay ito kay Yon bilang pasasalamat sa tulong. Nakipag-usap siya sa batang lalaki at nalaman na gusto nitong magbasa ng maraming libro at maglakbay sa mundo. Tinuruan siya ni Ayo kung paano gumawa ng sandalyas mula sa dayami at pagkatapos ay nangako siya na magbabalik ng maraming libro para sa kanya. Pagkatapos niyang umalis ay nagsimulang kumita si Yon sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga sandalyas at hindi na siya nagutom pa. Ngunit nadama niya ang malalim na kalungkutan at labis na pagkamis at isang araw. Nakita niya si Ayo na muling naglalakbay sa kanyang nayon subalit sa pagkakataong ito ay mukha itong bogbog at suot ang basahan. Yumayakap si Yon kay Ayo at malungkot na sinabi sa kanya na siya ay papunta sa isang malayong paglalakbay mula sa kabisera. Nais niyang dumaan upang magbigay ng ilang libro sa kanyang ngunit inatake siya sa daan at ninakaw ang lahat ng kanyang dala. Umiiyak ito at humingi ng tawad dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako. Yumayakap pabalik si Yon at sinabi na hindi na niya kailangan ang mga libro at mula noon, nanirahan silang dalawa sa bundok at malayo sa mga tao at salamat sa isa sa mga librong nakuha ni Ayo mula sa basurahan, kung saan natutunan niya ng kaunti tungkol sa medisina at iyon ang dahilan kung bakit nakatulong siya kay Yona at Hak. Ngayon bumalik sa kasalukuyan ay lumapit si Ayo kay Yon at nag-usap sila tungkol sa kanyang pag-alis. Sinabi ni Yon na kung iuutos ni Ayo na siya'y umalis at siya'y aalis kasama nila at dahil dito, napagdesisyonan na siyan ay maglakbay kasama sina Yona at Hak kaso bago sila umalis ay kapwa umiyak at sinabi sa isa't isa kung gaano nila mamimiss ang bawat isa. Kinabukasan ay nag-empake sila ng kanilang mga gamit at nagpaalam kay Ayo bago umalis upang hanapin ang 4 na mandirigmang dragon. Ang kanilang unang destinasyon ay isang nayon na nakatago sa makapal na hamog kung saan naninirahan ang isang misteryosong angkan ng mga taong may puting buhok. Sa ngayon ang ating mga bayani ay nasa kabilang panig ng mapa at kailangang dumaan sa teritoryo ng tribo ng apoy para makarating doon. Sa paglalakbay na ito ay dumaan sila sa mga taniman ng palay at trigo at mga gulong pang tubig na labis na ikinatuwa ni Yona. Sa huli ay huminto sila sa isang kalapit na nayon para mag-imbak ng mga kailangan para sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos makuha ang lahat ng kailangan nila ay umupo sila para uminom ng tsaa at sinabi ni Hak na kailangan niyang bumili ng bagong pana, dahil nasira ito nang mahulog sila mula sa bangin ngunit ayaw niyang iwan sila at binanggit ni Jun na maaari siyang pumunta at magkikita sila sa labas ng nayon malapit sa malaking puno. Sa kabilang banda ay nagsimulang magpanik si Yona nang marinig niyang kinoronahan si Suan bilang bagong hari at tumakbo siya palabas ng restaurant. Sinundan siya ni Yon at sinabihan siyang itigil ang nakakahinalang kilos. Bigla nilang nakita ang ilang sundalo ng tribo ng apoy na naglalakad at nagpasya silang magtago sa likod ng isang kahon sa isang eskinita. Pagkaalis ng mga gwardya nakipagkita si Hak sa kanila at nagpasya silang umalis kaagad. Sa kanilang paglalakbay sa mga lupain sa loob ng ilang araw sa wakas ay malapit na sila sa kanilang patutunguhan. Ayon sa kahilingan ni Yona ay tinuruan siya ni Han na gumamit ng pana sa pamamagitan ng unang pagsasanay sa pagbaril sa mga ibon at kuneho. Nag-ensayo sila ng 1 oras pero hindi matamaan ni Yona kaya't tinuruan siya ni Hak ng malapitan. Pagkatapos nito ay lubos siyang nag-commit at nag-ensayo kahit hating gabi sa pamamagitan ng pagpapaputok ng 200 na palaso. Isang araw ay sinabi ni Hak sa kanya na ipakita kung gaano na siya gumaling at nagkaroon sila ng pagsusulit sa pagbaril. Binanggit ni Yon na maglakad siya ng mauna at sinabihan silang magmadali at sa kagubatan,
sinimulan ni Hak sa pamamagitan ng pagpapaputok ni Yona sa isang puno at matagumpay niya itong nagawa. Sunod ay sinabi niya kay Yona na barilin siya at iginiit na iiwas siya kaya hindi niya kailangang mag-alala na masaktan siya. Sinubukan siyang barilin ni Yona ng ilang beses ngunit madali itong naiwasan ni Hak at sinabi na kulang siya sa intensyon na pumatay kaya mahina ang kanyang mga putok. Ipinapaliwanag niya na isipin niya na siya ang kaaway na nandoon para hulihin siya, dagdag pa niya na wala siyang ganon sa isip kaya sinubukan siyang mapapagalit ni Hak sa pamamagitan ng pagsasabing isipin niya na siya si Swan. Noon ay pinaputok ni Yona ang isang palaso na muntik ng tamaan ang ulo ni Hak at bahagyang nagasgasan ang kanyang pisngi. Sa ganitong paraan ay nakapasa si Yona sa pagsusulit ni Hak at pagkatapos ng ilang sandali, napansin nila na lumalapot ang hamog at napagtanto na malapit na sila sa nakatagong nayon, tinawag nila si Yon ngunit hindi sila sinagot at sa huli ay natagpuan ni Yona ang mga gamit niya sa lupa at sinabi kay Hak tungkol dito. Nagsimula silang nakarinig ng mga boses na nagsasabing umalis sila o magdudulot sila ng galit ng mga Diyos. Iginiit ni Hak na ang kanilang Diyos ay dapat natalunin para magtago sa hamog at nilinis niya ito gamit ang malakas na ihip ng kanyang malaking tungkod. Pagkawala ng hamog ay nalaman nila na napapalibutan sila ng isang pangkat ng mga taong may puting buhok. Tinanong ni Hak kung sila ba ay mula sa nakatagong nayon at kung mayroon ba silang dugo ng dragon. Binanggit ng kanilang pinuno na umalis na sila pero napansin niya ang babaeng may pulang buhok kasama nila at tinanong kung saan siya galing. Sinabi niya na siya ay galing sa tribo ng hangin at sinabihan ng isang pari na hanapin ang mga dragon. Nang marinig ito ng lalaking may puting buhok at binanggit niyang sila ang mga tagapagbantay ng puting dragon at dinala sila pabalik sa kanilang nayon. Lumalabas na si Yon ay nahuli ng mga miyembro ng nayon ng puting dragon at matapos dalhin doon sina Hak at Yona. Pinalaya rin nila si Yon at habang naglilibot sila sa nayon ay narinig ng mandirigmang puting dragon na may mga taong biglang pumasok sa nayon. Nagpasya siyang alagaan ito mag-isa gamit ang kapangyarihan ng puting dragon sa kanyang kanang kamay. Lumapit siya kay Yona at tinawag siya ngunit nang makita niya ang kanyang pulang buhok at kaakit-akit na mukha, kumukulo ang dugo ng dragon sa kanyang mga ugat at agad niya itong tinanggap bilang kanyang Panginoon at sinabing siya ang reinkarnasyon ni Haring Hu, dahil dito ay lumuhad siya kasama ang kanyang mga tao para sa kanya. Subalit sinabi ni Yona na hindi siya Panginoon ng kahit sino at siya ay para sa lahat ng mandirigmang dragon upang maprotektahan siya sa kanyang paglalakbay. Tinanggap ng puting dragon ang kanyang kahilingan at ipinabatid na sasama siya sa kanya at kinalaunan, pumasok si Hak para makipagkita sa puting dragon na nag-alok sa kanya ng isang supot ng ginto at sinabing umalis na siya dahil trabaho na niya ngayon na protektahan si Yona. Nang marinig ito ay nagalit si Hak at lumabas ng silid at binanggit kay Yona na hindi nila kailangan ang isang puting ahas na tulad niya habang bitbit ang supot ng ginto. Ibinabalik ni Yona ang ginto at iginiit na mananatili si Hak sa kanya at gusto niya na maging kaibigan ang puting dragon at protektahan silang pareho ni Hak, na sa wakas ay pumayag ng may pagkabigla. Kinabukasan pagkatapos ng masayang pamamaalam na piging kagabi ay umalis si Yona at ang iba pa sa nayon kasama ang puting dragon at tinanong niya ito tungkol sa kanyang pangalan. Natuwa siya at binanggit na tawagin siya ni Yona na Kaya. Ipinahayag na ang apat na dragon ay may espesyal na koneksyon sa isa't isa kung saan nararamdaman nila kung nasaan ang iba. Binanggit ni Yona na napaka-convenient nito at nagsimula silang maglakad pababa ng bundok upang makipagkita sa susunod na mandirigmang dragon. Sinundan nila si Kyle sa daan at nag-aalala sila sa kanyang pamumuno dahil hindi pa siya nakalabas ng kanyang nayon dati. Ngayon ay tinanong siya ni Jan na ipakita sa kanila ang direksyon kung saan naroon ang pinakamalapit na mandirigmang dragon at sinabi niyang ang pinakamalapit ay ang asol na dragon at itinuro ang direksyon sa unahan kung saan nararamdaman niya ang enerhiya nito. Tumingin si Yon sa mapa at sinabing hindi ito masyadong nakakatulong kaso sinabi ni Kaya na sundan na lang nila siya bago siya mahulog sa isang hukay na may mga insekto, at magsimulang sumigaw at umiyak na tila natutuwa si Hak. Bigla nilang naramdaman ang mga yabag at naghanda sina Hak at Kaya na lumaban at sinabihan nila sina Yona at Yon na magtago sa mga palumpong. Sa kanila sinimulang labanan ang isang grupo ng mga bandido. Sinubukan ng isa sa mga bandido na hawakan ang braso ni Kyle subalit natuklasan niyang napakainit nito. Binanggit ni Kyle na mag-ingat dahil matagal nang naghihintay ang kapangyarihang ito na magamit. Sa kanya pinalaki ang kanyang dragon arm at tinadtad ang mga kalaban na parang walang awang nilalang. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Hak at napansin niyang naglalakad ito sa pagitan ng mga kaaway habang iwinawasiwas ang kanyang glaive at pinababagsak sila na parang wala lang.
Pagkatapos ng kanilang labanan ay bumagsak sa lupa si Hak at natuklasan niya na bumukas muli ang kanyang mga sugat. Nagulat ito kay Kaya na napagtanto niyang lumaban si Hak ng kasing tindi ng isang mandirigmang dragon kahit na siya ay sugatan, tulad ni Zoro mula sa One Piece. Pagkatapos ay binuhat niya si Hak sa kanyang balikat at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad ay pinag-uusapan ni Nayon at Kaya ang posibleng lokasyon ng asol na dragon at naiisip nila ito hanggang sa 6 na lugar. Patuloy silang naglalakbay at nagkakampo sa labas at talagang nababagabag si Kaya sa bagong kapaligiran na ito. Hindi siya sanay matulog sa ilalim ng mga bituin sa lupa at nahihirapan siyang magpahinga at pakiramdam niya ay tanga siya, dahil wala siyang kasanayan sa survival at karunungan tulad ni Hak at Yon at lalo itong nakakalungkot sa kanya. Sa bandang huli ay na-check nila ang lahat ng lugar at hindi pa rin nila makita ang asol na dragon at sa huli, itinuro niya ang ilang mga bundok at naalala ito ni Yon tungkol sa isang kwento na sinabi sa kanya ni Ayu kung paano ang ilang mga dragon ay nakatira kasama ang mga gumagalaw na tribo. Sinabi niya na may isang lugar sa mga liblib na bundok na iyon kung saan walang pumupunta at kinumpirma ni Kaya na doon niya nararamdaman ang presensya ng asol na dragon. Pagkatapos ay naglakbay sila sa mga tigang na bundok at nakatagpo ng isang tribo ng mga taong may maskara na naninirahan doon. Tinanong nila ang tungkol sa asol na dragon subalit sinabi nilang walang ganoong tao roon at pinapalayas sila. Itinuro ni Yona at Yon si Hak at iginiit na mayroon silang sugatang kasama at pahalagahan nila kung papayagan silang magpahinga doon ng gabi. Binalaan sila ng mga lalaki sa tribo na huwag maglakad mag-isa dahil maaari silang maligaw sa lugar na iyon at pagkatapos ay iniwan sila at nang nasa loob na sila, kinumpirma ni Kaya na ito nga ang lugar kung saan naroon ang asol na dragon at habang naglalakad, palaging pakiramdam nila ay may nagmamasid sa kanila. Sa huli ay nadapa si Yona sa isang lihim na daanan at naligaw sa loob ng sinundan niya ang isang ardilya. Sa kalaunan ay nakatagpo siya ng isa sa mga miyembro ng tribo na nagsabing gagabayan siya pabalik sa kanyang mga kaibigan, ngunit sinubukan siyang dalhin sa ilalim ng lupa. Bigla isang lalaking may asol na buhok at maskara ang humawak sa kanyang kamay at dinala siya sa halip, at pagkatapos ay iniwan siya sa tabi ng kanyang mga kaibigan at pagkakita ni Kaya sa lalaking may asol na buhok, ipinaliwanag niyang ito ang asol na dragon at sinimulan siyang habulin ng lahat ngunit nakatakas siya pagkatapos makalayo. Pagkatapos makatakas ay inisip ng mandirigmang asol na dragon ang kanyang pagkabata noong siya ay inaalagaan pa ng nakaraang asol na dragon. Ang kanyang ina ay nagpas siyang kitilin ang sariling buhay pagkatapos siyang ipanganak at ayon sa kaugalian, itinapon siya sa nakaraang asol na dragon na si Al upang alagaan. Palaging istrikto si Al sa kanya subalit sa paglipas ng panahon ay nagsimulang humihina ang mga kapangyarihan ng matandang dragon at lumakas ang mga kapangyarihan ng batang dragon. Sa panahong ito ay sinabi ni Al sa batang dragon ang tungkol sa mga mata ng dragon na taglay nila, na may kakayahang paralisahin ang iba kung titingin sila dito at maaari pa nitong ihinto ang kanilang mga puso. Ngunit ito ay isang tabak na may 2 talim dahil pagkatapos niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, siya rin ay napaparalisa at itinuro sa kanya ni Al ang sining ng pakikipaglaban sa espada at sinabihan siyang huwag kailanman gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan, kung hindi ay papatayin siya ng mga kaaway. Bukod dito siya ay namuhay ng isang malungkot na buhay na walang mga kaibigan dahil iniisip ng lahat sa kanyang angkan na ang kanyang kapangyarihan ay isang sumpa na nagpapabato sa mga tao. Isang araw matapos ang kamatayan ni Al ay nabalitaan ng batang dragon na may malaking hukbong sumasalakay sa kanila at nagpasya siyang lumabas mag-isa at harapin ang mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Kaso pagkatapos ng araw na iyon ay nagsimula ang lahat na matakot sa kanya at pinilit siyang manatili sa loob ng bundok na may suot na maskarang nakakabulag, bumalik sa kasalukuyan at naalala ni Yona kung paano siya tinulungan ng asol na dragon na makabalik sa kanyang mga kaibigan at sinabi niyang siya ay may mabuting kaluluwa. Pagkatapos nilang magtipon ay binanggit ni Yona na kailangan nilang makikipagkita muli sa asol na dragon. Naiwan si Hak upang bantayan ang kanilang mga gamit ngunit bago sila umalis ay sinabi niya kay Yona na mag-ingat o siya ay lalapit ng husto sa kanya kahit na siya ay nainis. Pagkaalis nila ay napansin ni Hak kung paano sila palaging binabantayan ng mga taga-nayon. Sa kabilang banda ay hindi tulad ng puting dragon ang asol na dragon ay walang alam tungkol sa mga dragon at kapangyarihan at ang kanilang layunin, ngunit nararamdaman niya ang malakas na pagmamahal at pagnanais na protektahan ang babaeng may pulang buhok. Malapit na sina Yona, Yon at Kaya sa lihim na lagusan at sinabi ni Kaya na magpatuloy sila at bantayan niya ang labas.
pumasok sina Yona at Yon sa silid kung saan nakaupo ang asol na dragon kasama ang kanyang ardilya na si Al. Itinaas ni Yona ang ardilya at hiniling sa asol na dragon na sumama sa kanya, subalit nilabanan niya ang sumpa sa kanyang dugo at sinabihan silang umalis sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang espada sa kanila. Umalis sina Yona at Yon sa kuweba pero labis na nalungkot ang asol na dragon at hindi alam ang gagawin dahil palagi siyang nagnanais ng mga kaibigan, kaso ngayon ay natatakot siyang lumabas sa kanyang hideout. Sa labas ay nagtagpo sina Yona at Yan kasama si Kaya na nakikipagtalo sa mga taga-nayon. Nagsimula silang makipaglaban ngunit biglang lumilindol at nabarahan ang kanilang daanan palabas. Nagsimulang magpanik ang lahat at inisip na sila ay mamamatay pero sinabi ni Kaya na ilalabas niya sila roon at ginamit ang kanyang dragon arm para magsimulang maghukay. Sumali rin ang asol na dragon at nakita nila ang magandang mukha sa ilalim ng kanyang maskara. Samantala ay nagpapanik si Hak sa kabilang panig ng nababara na daanan na parang inahing pato na nawalan ng sisiw. Nagsimula siyang maghukay sa mga guho at sinabihan ang natitirang mga taga-nayon na magtrabaho rin. Siya ay nagsumpa sa Diyos na hindi niya hahayaang mag-isa si Yona kailanman. Sa kabilang banda ay nagtatrabaho rin sina Yona at ang iba sa paghuhukay palabas at habang nagtatrabaho, nahihimatay si Yona dahil sa pagod ay sinalo siya ng asol na dragon at dinala niya siya pabalik sa kanyang silid at pinapahinga siya sa kanyang balahibong Amerikana. Nakita niya ang kabaitan nito at nagsimulang umiyak at nagsabing tutulungan niya ito at ilalabas siya sa lungga na ito. Pagkatapos ay lumabas siya ulit upang tumulong sa paghuhukay at di nagtagal, nakayanan ni Hak at ng iba pang makahukay palabas at nailigtas nila si Yona at ang mga taong kasama niya. Nang matapos ang lahat ay muling hiniling ni Yona sa asol na dragon na sumama sa kanila at tinanong ang kanyang pangalan, ngunit sinabi niyang wala siyang pangalan at maaari siyang tawagin ni Yona sa anumang gusto niya. Pagkatapos nito ay tinanggap niya ang alok ni Yona at umalis sila sa nayon ng bundok kasama siya at sa pagkakaroon ng asol na dragon sa kanilang tabi, dalawa pang dragon ang natitira para hanapin kaya't tinanong niyan si Kaya tungkol sa lokasyon ng susunod na dragon. Sinubukan ni Kaya na tulungan sila kaso bigla siyang bumagsak sa lupa dahil sa bahagyang lagnat na nakuha niya pagkatapos ng lahat ng paghuhukay sa yungib. Inalagaan siya ni Yon habang sinusubukan ng iba na tanungin ang asol na dragon tungkol sa lokasyon ng iba pang dragon. Sa kasamaang palad dahil sa kanyang pagiging isang closet web na hindi sanay makipag-usap ng bukas sa iba at hindi rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay tungkol sa mga dragon, nalulungkot si Kyle para sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay, sinabing tuturuan niya ito ng lahat at maaari niyang tawagin siyang kapatid mula ngayon. Bilang tugon ay biglang isinubsob ng asol na dragon ang kanyang mukha sa tubig, at lumalabas na sinusubukan lang niyang hulihin ang isang isda upang ibigay kay Kaya para gumaling ito, at ito ay nagpalambot sa puso ng lahat. Pagkatapos magtayo ng kampo ay kumain sila ng miso soup at tinanong ni Yona ang asol na dragon kung kailangan niya ang kanyang Amerikana para mag-init, at nagpasalamat siya at tinawag siya sa kanyang unang pangalan at nang marinig siyang magsalita ng casual sa prinsesa, nagulat sina Hak at Kaya at sinubukan nilang itaas ang kanilang laro. Humingi rin si Yon ng pahintulot na tawagin siyang Yona sa halip na prinsesa at kalaunan sa gabi. Sinubukan din ito ni Hak ngunit inilagay siya ni Yona sa servant zone at sinabing gusto niyang tawagin siya nito bilang prinsesa kahit na hindi ginagawa ito ng iba, dahil nakilala nila siya bilang Yona habang kilala siya ni Hak bilang prinsesa ng kaharian. Naintindihan ni Hak na ito ang paraan ni Yona na panatilihin ang alaala ng kanyang ama at ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at lumuhad siya at nangako na susundan siya kahit saan bilang kanyang bodyguard. Pagkatapos ay naglakad sila sa kagubatan at nagtataka kung anong pangalan ang dapat ibigay sa asol na dragon at sa sandaling iyon, natagpuan nila siyang nakatingin sa buwan at napagpasyahan ni Yona na tawagin siyang Sinha, na nangangahulugang moonlight at ito ang naging bagong pangalan niya. Kinagabihan ay masayang sinabi ni Sinha sa kanyang alagang ardilya na Owl na Sinha na ang pangalan niya. Kinabukasan ay nagising si Yona kay Kaya na nagsasabing malapit na ang Berdeng Dragon ayon sa kutob ni Kaya at ayon sa intuition niya, ang Berdeng Dragon ay nasa isang lugar malapit sa Port City ng aaway at ang mga nakapalibot na kagubatan. Binanggit ni Hak na magiging mapanganib ang paglalakbay dahil malapit ito sa kabisera ng tribo ng Apoy at sa kastilyo ng Ho, kaya nagpasya silang gamitin ang mga mata ni Sinha at ang intuition ni Kaya, upang manatiling ligtas sa kanilang paglalakbay. Naglakad din sila papasok sa isang nayon ng tribo ng Apoy na mukhang patay,
at napansin ni Yun kung gaano ito kahawig sa nayon kung saan siya ipinanganak at ibinahagi niya na ang tribo ng apoy ay may pinakamalaking lupa, kaso malaki ang bahagi nito at hindi mataba at ang mga lalaking may kakayahan ay sumasali sa hukbo habang namamatay lang ang mga nayon tulad nito. Tinulungan nila ang isang mahirap na lalaki na nasa bingit ng kamatayan at nagpasalamat siya bago sinumpa si Haring Il. Tinawag siyang duwag na sumuko sa mga kahilingan ng mga kaharian ng Shin at nabigong protektahan ang mga magsasaka tulad niya. Ipinagdasal niya na sana ay mas mabuti ang bagong hari kaysa sa huli at pagkatapos ay nagpasalamat si Yona sa pagtulong sa kanya. Binuksan nito ang mga mata ni Yona at nagpasya siyang matuto patungkol sa kaharian upang malaman niya para sa kanyang sarili kung talagang kailangan bang mamatay ang kanyang ama o hindi, samantala ay makikita natin kung ano ang ginagawa ni Suan kamakailan. Naglalakbay siya patungo sa kabisera ng tribo ng lupa upang makipagkita sa kanilang pinuno na si General John, na isang maniak sa labanan na nakilala sa panahon ng digmaan sa kaharian noong panahon ng ama ng hari. Minsan siyang natalo ni Hak noong siya ay 13 taong gulang pa lamang at labis niyang iginagalang ang lakas nito. Sa kabilang banda ay wala siyang alam tungkol sa rabbit-faced na si Haring Suan at nagdududa siya sa kakayahan nitong pamunuan ng mas mabuti kaysa sa mapayapang si Haring Il. Nag-aalala rin siya para sa kanyang sariling tribo na umaasa sa mga mina, subalit kamakailan lamang ay nag-produce lamang ng maganda pero walang silbing mineral. Umupo si Suan kasama si Jun at ang kanyang assistant na si Chulrang at nag-enjoy sila sa mabangong tsaa na ginawa ng asawa ni Jun na si Yanho. Iniisip niya na isa lamang siyang tanga na may ulo sa ulap at mabilis na umalis at mamaya, nakipag-usap si Suan kay Choang at nalaman kung paano sinasamba ng lahat si Jun pero dahil walang mga digmaan kamakailan. Pakiramdam niya ay bugnutin at frustration ito dahil hindi niya magawang makipaglaban sa mga malalakas na tao at dahil dito, nakaisip si Suan ng plano na magdaos ng Peking War Festival kung saan maglalaban ang hukbo ng Earth Tribe laban sa kanyang Sky Tribe sa isang mock battle royale. Ginanap nila ang festival sa Qin at dumating ang mga tao mula sa iba't ibang rehiyon upang panoorin ang laban at para sa mga patakaran, lahat ng mandirigma ay nagsusuot ng mga plato sa kanilang mga ulo at makakakuha ng puntos ang mga koponan sa pamamagitan ng pagbasag ng mga plato na ito. Nahahati ang bawat hukbo sa iba't ibang ranggo tulad ng mga tropa, general at isang hari at magkakaiba ang halaga ng puntos na hawak ng bawat isa. Sa panahon ng digmaang ito ay sinusuri din ni Jun ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Suan at natuklasan na siya ay medyo disente at higit sa lahat, siya ay isang tuso na matalino na nakakapagpabali sa kanyang sariling mga sundalo laban sa kanya. Sa kalagitnaan ng digmaan sa pamamagitan ng paglikha ng kaguluhan at pagpapakalat ng maling impormasyon, ang festival na ito ay naging mahusay na pagpapakita ng tunay na kakayahan ni Suan bilang bagong pinuno at nagwagi siya sa puso ng lahat, nakapagpabuhay muli ng kanilang espiritu sa pamamagitan ng pagpapaalam kay Jun na manalo sa isang mabulaklak na labanan sa 1 versus 1 laban sa kanya. Pagkatapos ng festival ay umalis si Suan sa kabisera at nalaman ni Jun na ayon sa payo ng hari, sinimulan ng kanyang asawa na si Yanho na ibenta ang kanyang mabangong tsaa sa imperyo ng Kai at ito ay naging hit sa kanila. Bukod dito ang walang kwentang mineral na alahas na pinasuot sa kanya ng hari sa panahon ng festival ay maraming nakapansin at ngayon ang dating walang silbing mineral mula sa mga mina ay nagkakahalaga ng isang kayamanan. Napagtanto niya kung paano pinamahalaan ni Suan na buhayin muli ang kanilang ekonomiya habang pinapataas ang espiritu ng lahat, kinikilala na maaaring siya nga ang haring kanilang hinihintay na makakapagbalik ng kaharian ng Kuka sa dati nitong kaluwalhatian. Sa kabilang banda ay nakarating sina Yona at ang kanyang grupo sa isang waphort, at kinumpirma ng mga dragon na nasa lungsod na ito ang Berdeng Dragon, subalit tila ito ay gumagalaw ng mabilis at mahirap tukuyin ang kanyang lokasyon. Dahil pagod ang lahat, sinabi ni Hak sa kanila na manatili sa likod at magbantay sa kanilang mga gamit habang siya ay magtitingin sa paligid. Habang naglalakad ay napansin niyang may problema ang lungsod at saka siya nakabangga ng ilang tiwaling mga sundalo na sinusubukan na mang-api sa isang babae. Bilang isang ginoo ay lumundag siya gamit ang isang flying kick at isa sa kanila ay nabuwal, ngunit napansin niya na may kasama itong isa pang may berdeng buhok, pagkatapos ay binugbog nila ang mga sundalo at tumakas kasama ang babae at dinala siya sa kaligtasan. Mamaya ay sinubukan ni Hak na tanungin ang lalaki kung sino siya. Kaso bigla itong nawala sa lugar pagkatapos niyang lumingon, bumalik si Hak sa grupo at sinabing hindi siya nakabili ng anuman at hindi niya binanggit sa kanila ang tungkol sa pagbugbog sa ilang opisyal at nagpa siya na hayaan silang mamili.
Kinabukasan habang nag-iisa siyang naglalakad sa lungsod at muling nakasalubong ni Hak ang lalaking may berdeng buhok at dinala niya ito sa isang magandang lugar upang uminom, nagpakilala ang lalaking may berdeng buhok bilang si Iya at sinabi niya na ang Panginoon ng lungsod na ito, si KG ay may malaking kapangyarihan kaya't natatakot sa kanya ang lahat, ngunit sangkot din siya sa ilang kaduda-duda na negosyo tulad ng pangangalakal ng mga alipin. Natuklasan din nila na si Iya ay parang si Sanji na mahilig sa mga babae subalit nakakakuha siya ng mas maraming babae kaysa kaya niyang pangarapin, biglang dumating sina Yona at ang iba pa at nakita nila si Hak na umiinom kasama ang maraming babae, at inisip nilang walang hiya siyang nagpa-party. Ipinapaliwanag ni Hak na hindi ito ang itsura ng sitwasyon ngunit tumakbo rin si Iya at lalo lang siyang mukhang sinungaling kay Yona. Mamaya ay nagkaroon sila ng kanilang date sa isang restaurant at lumabas na ang may-ari ay ang babaeng pareho nilang nailigtas noong nakaraang araw. Ibinahagi niya sa kanila ang tungkol sa pagmamalupit ni Ki at ipinaliwanag kung paano siya naniningil ng hindi makatarungang buwis at kung hindi makakabayad ang isang tao, nagpapadala siya ng mga lalaki para guluhin ang kanilang lugar at kung minsan ay ipinapakulong sila habang buhay. Ibinahagi rin niya sa kanila ang tungkol sa tanging pag-asa ng mga karaniwang tao, isang grupo ng mga piratang vigilant na tinatawag na GAN na lumalaban sa kanya. Kinabukasan ay sama-sama silang nagpunta sa bayan para hanapin ang berdeng dragon. Sa daan ay nakakita sila ng ilang tiwaling opisyal na sinisira ang loob ng isang tindahan at sinabi ni Hak na kailangan nilang maging mga tauhan ni Ja. Nakita ito ni Yona at labis siyang nagalit ngunit pinigilan siya nila mula sa paggawa ng eksena at habang naglalakad, napansin ni Hak ang isang wanted poster nila ni Iya at tumakbo palayo sa grupo at sinabi sa kanila na magpatuloy sa paglalakad. Mamaya ay nakipagkita siya kay Iya na tumatawa rin sa kanyang nakakatawang wanted poster at ibinunyag ni Iya na siya ay miyembro ng GAN. Inimbitahan niya si Hak na sumali sa kanyang pangkat ng mga pirata para pabagsakin si KG dahil kailangan nila ng mga may kakayahan at malalakas na lalaki. Sinabi ni Hak na hindi siya interesado at nagpatuloy sa paglalakad ngunit pagkatapos ay nakipagkita siya kay Yona at sa iba pa, at tumalon si Iya para magtago ngunit aksidenteng nahulog at naipit ang kanyang puwet sa isang palayok sa harap ni Kaya. Agad siyang nakilala ni Kaya bilang berdeng dragon at dinala siya kay Yona. Ngunit nabasag niya ang palayok at iginiit na nagpasya siyang putulin ang mga tanikala ng tadhana at mamuhay ayon sa kanyang kagustuhan imbes na maging isang puppet na naglilingkod kay Haring Ho. Tumalon siya sa iba't ibang mga gusali at nakipagkita kay Hak at sinubukan na muli siyang kumbansihin na sumali. Pagdating ni Yona sa eksena ay nagsimula na kumukulo ang dugo sa kanyang mga ugat at siya'y lumuhad at sinubukan niyang labanan ito at sinabi na ang mga damdaming ito patungo kay Yona ay mula sa mga dragon at hindi sa kanya. At pagkatapos ay tumayo siya at binanggit sa kanya na hindi siya sasama o tatanggapin siya bilang kanyang Panginoon. Tumingin sa kanya si Yona at iginiit na ayos lang at kung ayaw niyang sumama ay hindi niya pipilitin. Pagkatapos nito binanggit niya na gusto niyang sumama si Hak para ibagsak si KG, at ipinaliwanag ni Yona na gusto rin niyang tumulong dahil nakita niya ang isang bata na namatay dahil sa katiwalian na dulot ni KG at gusto niyang wakasan ang kanyang pamumuno. Kinabukasan ay pumunta sila sa barko ng mga pirata ni GAN at ipinakilala ang kanilang mga sarili, pinatunayan ni Hak, Sinha at Kaya ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagbugbog sa buong tauhan niya mag-isa, samantalang ipinakita ni Yon ang kanyang kahalagahan sa pamamagitan ng pag-usap tungkol sa kanyang kaalaman sa medisina at kasanayan sa pagluluto. Sa kabilang banda ay wala si Yona na maipagmamalaki kaya sinabihan siya ni GAN na umalis ngunit iginiit niya na may sarili siyang dahilan para manatili at hindi siya aalis nang hindi ibinabagsak si Kumi. Nakita ni GAN ang apoy sa kanyang mga mata at nagpasya na bibigyan niya ito ng mapanganib na gawain, at kung magagawa niya ito ay tatanggapin niya si Yona sa kanyang tauhan at inutusan niya si Yona na mag-isa at pumitas ng Shu, isang halamang gamot na tumutubo lamang sa cape na nababalutan ng hamog at itinuturing na lunas sa lahat ng sakit na kayang magpagaling ng anumang sugat. Ipinakita sa kanya ni Iya ang daan patungo sa halaman na tumutubo sa loob ng isang maliit na kuweba sa makitid na bahagi ng isang napakatarik na bangin na diretso sa bibig ng mga pating. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang isapalaran ang kanyang buhay para dito at maaari siyang bumalik na lamang, ngunit binanggit ni Yona na gagawin niya ito anuman ang mangyari. Humanga siya sa kanyang determinasyon at lakas ng loob kaso naguguluhan dahil sa dugo ng dragon sa kanyang katawan. Sa huli ay naabot ni Yona ang kuweba at nakakuha ng Shu pero habang pabalik siya, isang malaking alon ang bumangga sa kanya at itinulak siya palabas ng bangin.
Nakakapit si Yona sa ugat ng isang puno at halos nakaligtas at ipinabatid niya kay Iya na huwag siyang tulungan dahil kung hindi ay mawawala ang hamon. Bigla bumangga ang isa pang alon sa kanya at mukhang ito na ang katapusan niya, ngunit tumalon si Iya tulad ni Sanji at iniligtas siya. Binanggit niya na nakakuha siya ng halaman at naiprotektahan ito mag-isa kaya't pasado na siya sa hamon, ngunit hindi komportable si Yona dito at pagbalik nila kay Gan at sa iba na naghihintay sa kanila sa ibabaw ng bangin, ibinahagi ni Yona na nakuha niya ang mga halaman kaso may tulong mula kay Iya kaya't hindi ito mabilang. Namangha si Gan sa kanyang katapatan at tinanong kung sumuko na ba siya kaso ipinahayag ni Yona na hindi at sa pagkakataong ito, mag-isa siyang pupunta at natawa si Gan at sinabing bagamat mahina siya tulad ng isang pato, gusto niya si Yona dahil sa kanyang tapang na hindi kailanman iwan ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito ay sumali si Yona sa kanyang tauhan at mukhang maayos ang lahat, nakipag-usap si Iya kay Hak at tinanong kung siya ba ang kasintahan niya ngunit sinabi ni Hak na siya lang ang bodyguard niya. Ipinaliwanag ni Iya na mukhang masyado silang malapit para maging ganoon lamang kaso tila may distansya at tinanong kung ayaw ba niya si Yona sa ganoong paraan. Dahil dito ay nainis si Hak at umalis at kalaunan ay patuloy na iniisip ang kanyang nararamdaman, mahal niya si Yona ngunit itinago niya ang mga damdaming ito sa buong buhay niya para sa kapakanan ng kanilang trio, natatagal lamang kung mananatili siyang kanang kamay ni Suwon at hahayaan siyang pakasalan si Yona. Subalit ngayon iba na ang mga bagay at ang paggugol ng mas maraming oras sa kanya ay nagpapabaliw sa kanya, lumapit siya kay Yona at tinulungan siyang ayusin ang kanyang nasugatang mga kamay sa pamamagitan ng pagpahid ng honey dito at hindi sinasadyang dinilaan ang ilan mula sa kanyang kamay. Kinagabihan ay nakipag-usap si Gan kay Yona tungkol kay Iya at sinabi na kapag natapos na ang misyon, bubuwagan niya ang tauhan at wala nang mapupuntahan si Iya at hinihiling niya kay Yona na isama siya. Pero ipinahayag ni Yona na minsan na siyang tinanggihan ni Iya. Biglang nagsalita si Iya mula sa likuran nila at binanggit na hindi siya tutol sa paglalakbay kasama ang isang magandang babae, pero isa sa alang-alang niya ito kapag medyo lumaki pa siya at sa kabilang banda, tumingin si Shinha sa malayo at ibinunyag na papalapit ang isang grupo ng mga barko na may kargang malalakas na lalaki. Kinabukasan ay pinag-usapan ni Gan at ng iba ang sitwasyon at nalaman nilang ang mga barko ay pag-aari ni KG at malamang na puno ng mga alipin na ipapalit niya sa mga barko ng Kai Empire. Plano nilang pigilin ang operasyon ngunit bago iyon ay kailangan nilang kumuha ng karagdagang impormasyon kung saan matatagpuan si KG at ang mga alipin, dahil madali niyang magagamit ang mga ito bilang mga bihag. Pumunta sina Iya at Yona sa lungsod at natuklasan nilang ginagamit ni KG ang isang tindahan upang akitin ang magagandang babae, kung saan hinuhuli niya sila sa pamamagitan ng isang patibong at ibinebenta bilang mga alipin. Gamit ang impormasyong ito ay nakaisip sila ng plano na magpanggap sina Yona at Yon bilang magagandang babae at ipadala sila bilang mga spy. Natakot si Yon pero pumayag dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang mga kaibigan at gusto rin niyang tumulong. Dahil dito ay pumasok sina Yona at Yon sa tindahan at nahuli kasama si Munting Al at pagkababa nila, piniringan sila at inilagay sa isang selda kasama ang iba pang mga alipin. Natuklasan ni Yona na nasaktan ang kanyang paa nang siya ay mahulog kanina at nag-aalala siya na baka magdulot ito ng problema sa kanilang misyon. Hindi nagtagal ay pumasok si KG at hinawakan si Yona sa buhok at sinabing minsan niyang nakita ang ganitong pulang buhok sa Harrow Castle at tinanong kung siya ba si Prinsesa Yona. Nag-alala si Yon tungkol sa pagkakalantad ng kanilang tunay na pagkakakilanlan at biglang sinabing mas maaari niyang mapasaya si KG kaysa sa Chibi Girl, ngunit sinuntok siya ni KG sa tiyan at binugbog bago sinabihan na manahimik at huwag gagambala habang naglalaro siya sa kanyang paninda. Pagkatapos ay tumingin si KG sa mga mata ni Yona at natakot sa matapang na tingin sa kanyang mukha. Naisip niya na hindi maaaring may ganoong tingin ang isang prinsesa na inalagaan lamang sa loob ng isang kastilyo sa buong buhay niya at binaliwala ang kanyang mga hinala. Yumukod si Yona at ipinaliwanag na sila ay mga dukhang babae lamang mula sa malayo at kung nais niyang tawagin siyang Prinsesa Yona ay maaari niyang gawin iyon, na nakakumbinsi kay KG na nagkamali siya. Pagkatapos isa sa mga bagong nahuling babae ang kumakatok sa pinto at humihingi na pakakawalan sila, kaso pagkatapos ay may isa pang babae ang nagsalita at sinabing mahigit 2 linggo na siyang nakakulong doon at kahit gaano pa sila sumigaw o magmakaawa, walang magpapakawala sa kanila. Lumapit si Yona sa kanya at ipinunto na gusto niyang baguhin ang lugar na ito,
ngunit inakala ng babae na isa lamang siyang batang walang silbi at tinawag siyang tanga at kinagabihan. Nagsimulang umusad ang mga barko at sinimulan ni Gan at ng kanyang mga pirata ang pag-atake. Nakipaglaban sila sa mga tauhan ni KG ngunit naghihintay pa rin ng senyales mula kay Yona upang direktang atakihin si KG, dahil hindi pa nila alam kung nasaan siya at ang mga bihag at samantala. Nakatakas sina Yona at Yon sa pamamagitan ng pagpapakain kay Al ng kanilang tali at pagkatapos ay pinatulog ang mga gwardya gamit ang mga karayom na may gamot. Pinalaya rin nila ang ibang mga alipin at ang babaeng kanina na nagngangalang Uray ay nagkaroon ng pag-asa kay Yona at nagsabing tutulong siya sa kanila. Nagpatuloy sila sa pag-akyat at napatumba pa ang mas maraming gwardya. Subalit dahil gumagalaw ang barko sa gilid ay nakabangon muli ang mga gwardya at tinangay si Uray bilang bihag. Sinabihan sila na bumalik sa selda pero nagpasya si Yon na ilihis ang pansin ng mga kalaban sa pamamagitan ng pag-amin na siya ay isang lalaki at isang spy. Sinabi rin niyang nilagyan niya ng bomba ang buong barko at siya lang ang may alam kung nasaan ang mga ito, kaya't ginawa siyang bihag ng mga kalaban at iniutos sa isang gwardya na ibalik sina Yona at Uray sa selda. Pagkaalis nila ay binugbog ng mga babae ang gwardya at nakahanap si Yona ng pana sa loob ng isa sa mga bariles. Sa labas ay nililibot ng mga gwardya si Yon upang hanapin ang mga bomba, kaso kalaunan ay tinawag nila itong kasinungalingan at binabalak na putulin ang leeg niya. Pero biglang pinapana ni Yona ang isa sa kanila at nailigtas si Yon at tumakbo siya papasok. Kinuha ang signal flare mula sa sinturon ni Yon at sinindihan ito gamit ang isa sa mga lampara at muling nahuli sina Yona at Yon at binalak silang patayin ng mga gwardya. Kaso umabot ang signal ni Yona sa lahat at biglang sumulpot si Iya upang iligtas sila. Mabilis na nagsimula ang digmaan at ang ibang barko ay naglatag ng mga hagdang lubod at dumagsa ang mas maraming kalaban, at naging isang all-out war na pinrotektahan ni Iya at Sinha sina Yona, Yon at ang mga alipin habang sinahak at kaya ay nakipaglaban kasama si Gigan at ang mga pirata upang talunin ang mga tauhan ni KG. Nagpatuloy ang labanan hanggang madaling araw kaso sa huli ay nagtagumpay sila at nahuli ang bawat isa sa mga kalaban, isang matabang pirata na nakarinig sa pag-uusap ni KG at ng mga tauhan nito tungkol sa spy sa barko ang tumakbo kay Iya at sinabi ang lokasyon ng lihim na silid ni KG, agad silang tumakbo pababa upang hulihin ang mga lalaki roon kaso si KG mismo ay nawawala. Napansin ni Sinha gamit ang kanyang mga matang draconac na tumatakas si KG gamit ang isang maliit na bangka at agad niyang sinabi ito kay Iya. Tumalon si Iya upang habulin si KG pero ginamit nito ang taga-sagwan bilang shield at pinapana si Iya sa ere, dahilan upang mahulog siya sa tubig. Biglang naramdaman ni KG ang matinding pagnanais na pumatay mula sa isang direksyon at nang tumingin siya pataas ay nakita niya si Yona na nakatayo sa barko. Nakatutok ang pana sa kanya at ang palaso ay nakalaan sa kanyang puso. Napansin niya ang matinding determinasyon sa mga mata ni Yona at kinumpirma niya na siya nga ang tunay na prinsesa Yona bago siya tuluyang tamaan ng palaso at mamatay. Nakita ito ni Nahak at ng mga dragon at labis silang nabigla dahil isa itong makasaysayang tagumpay para kay Yona. Pinatunayan nitong handa siyang pumatay ng tao kung kinakailangan. Dahil dito ay nagdiwang ang lahat ng kanilang tagumpay at si Gan ay naghanda ng isang malaking kasiyahan para sa lahat. Matapos maglaro-laro ng kaunti ay naglalakad si Yona upang malilinawan ang kanyang isipan at bigla siyang nakasalubong ng isang pamilyar na mukha at pagliko ni Yona sa kanto. Laking gulat niya nang makita na ang taong kaharap niya ay walang iba kundi ang dati niyang minamahal at kababata si Suwon. Nanlalambot siya sa kinatatayuan na tila na paralisa at habang binabalikan ang mga alaala ng kanilang kabataan, sinabi ni Suwon na natutuwa siyang makitang ligtas si Yona at idinugtong na kung ganoon, malamang nabuhay rin si Hak. Ipinahayag din niyang naroon siya dahil may narinig siyang balita tungkol sa Lord ng Awa na sangkot sa ilegal na kalakalan, ngunit biglang dumating si General Judo kasama ang mga bantay at pinagsabihan si Suwon na tigilan ang paglalakad-lakad ng mag-isa. Agad niyang tinatakpan si Yona ng kanyang kapa at kunwaring may kasayahan lamang siyang kasama at sinabing bumalik na lamang sila sa kanilang pag-iikot, habang niyayakap siya ng taong pumatay sa kanyang ama at pilit na inabot ni Yona ang espada ni Suwon upang patayin siya noon din, ngunit pinigilan siya nito at sinabing wala siyang problema kung gusto niyang kunin ang kanyang buhay pero hindi pa siya maaaring mamatay ngayon. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Yona at lumakad palayo at naiwan si Yona na umiiyak at napaluhod sa lupa. Pinipigil ang kanyang sigaw ng galit at lungkot at narinig ito ni Hak at agad siyang sumaklolo, dinala siya pabalik sa kasiyahan.
Hindi sinabi ni Yona kay Hak kung ano ang nangyari na mula noon at nagsimulang kumilos ng kakaiba si Yona na parang malabo ang kanyang isip at mas magulo kaysa dati. Isang beses ay nagsimulang nagpalit siya ng damit sa harap ng lahat, kaya tinatakpan siya agad ni Hak ng kanyang robe upang hindi siya magmukhang isang perverted exhibitionist. Kalaunan ay umupo si Hak sa tabi niya at binanggit na maaari siyang umasa pa sa kanya dahil siya ang kanyang tagapagbantay. Sinabi ni Yona na napagpasyahan na niyang umalis sa lungsod at hiniling na sumama ito sa kanya at kinagabihan, umupo si Yea sa tabi ni Yona at nag-enjoy sa kasiyahan. Pagkatapos ay naglaro siya kasama ang kanyang mga kasama sa crew bago lumapit kay Gan upang magbigay galang. Naalala niya kung paano siya tinanggap ni Gan sa kanyang grupo noon at taos-puso siyang nagpapasalamat sa lahat ng taon ng pagkalinga nito. Kinabukasan ay umalis na sina Yona at ang iba pa mula sa awa upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa daan ay sinabi ni Yona na mamimiss niya si Yea kaso nagtataka sina Kaya at Sinha kung ano ang sinasabi niya, hanggang sa biglang pumutol si Sinha ng isang puno sa tabi nila at isiniwalat na sumama rin pala si Yea sa kanila. Sinabi nito na hindi na niya alam kung ito ba ay dahil sa dugo ng dragon o hindi. Pero napagpasyahan na niyang sumama kay Yona dahil gusto niyang protektahan siya at tulungan siyang maabot ang kanyang mga layunin. Sa tabi ng tatlong dragon na kasama na niya at ang susunod na layunin ni Yona ay hanapin ang huling mandirigmang dragon at ito ang gintong dragon. Sa kanilang paglalakbay ng huli si Yea ng isang batang deer para sa kanila at habang nananalangin sina Yona at Yon bilang pasasalamat sa mga Diyos, isang gaskasing lalaking may kulay gintong buhok at kumakalam na tiyan ang lumapit sa kanila at nakisabay sa panalangin. Pagkaluto ng karne ay inimbitahan nila ang kawawang binata na kumain kasama nila ngunit tila nabahala ang mga dragon dahil mukhang siya ang gintong dragon. Nang marinig ito ay nagtanong ang lalaki kung may tumawag ba sa kanya, tumingin sa kanila at sinabing natutuwa siyang makita ang tatlo pang dragon. Nabigla ang lahat sa revelasyong ito at tinanong siya kung saan siya nagmula at sinagot niya na siya ay si Zeno. Naglalakbay lamang mag-isa sa mga lupain na nababagot at nagugutom kaya't nang makita niya sila, sumama siya sa pagkain. Itinuro siya ni Kaya kay Yona at tinanong kung nararamdaman ba niya ang pagkulo ng kanyang dugo o ang kagustuhang tawagin si Yona bilang kanyang Panginoon. Umiling si Zeno at sinabing wala siyang nararamdaman maliban sa simpleng paghanga dahil cute si Yona. Dahil dito ay nagtaka ang tatlong dragon kung bakit si Zeno ay tila hindi nagdurusa sa pagiging tagapagdala ng banal na dugo ng dragon tulad nila. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yona kung istorbo ba sa kanya ang sumama sa kanila at tumulong sa kanyang paglalakbay, subalit tinanggap agad ni Zeno ang imbitasyon ni Yona kahit hindi pa siya natatapos magsalita dahil wala naman siyang ibang mas magandang gagawin. Sabi niya ay nakakakain siya ng masarap at may mga taong nakakausap ng libre kaya't wala siyang rason para tumanggi. Nakipagkamay siya sa kanilang lahat at tinanong siya ng mga dragon tungkol sa kanyang kapangyarihan at sinabi niyang napakatibay niya. Kaya sinubukan ito ni Hak sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya kaso nasaktan si Zeno ng matindi. Nagtaka silang lahat kung siya ba ay isang defective product. Pero sinabi ni Yona na nararamdaman niyang kumikislap si Zeno na parang gintong araw at walang duda na siya ang gintong dragon. Sa pagkakumpleto ng 4 na dragon at nagpasya silang bumalik kay IU upang kunin ang kanilang quest rewards, ngunit pagpasok nila sa kanyang kubo at gulo ang buong lugar at nakahandusay si IU sa sahig na may lumalabas na dugo sa kanyang ulo, agad nila siyang tinulungan at tinanong kung anong nangyari. Sagot ni IU ay nadulas lang siya at bumagsak at matapos ang maayos na pagbati, tinanong siya ni Yon tungkol sa maalamat na espada at kalasag na sinasabing tagapagtanggol ng hari, na kung maglilingkod ba ang mga ito kay Yona o kikilalanan si Suwon bilang tunay na hari. Sabi ni IU ay may natitirang panahon pa bago lumitaw ang espada at kalasag at dapat muna silang maghintay habang pinag-iisipan ito. Doon biglang nagsalita si Zeno at sinabi na iniiwasan nila ang totoong tanong. Ano nga ba ang gusto ni Yona ngayon na nasa tabi na niya ang kapangyarihan ng 4 na dragon? Gusto ba niyang bawiin ang trono kay Suwon o hindi? Kinagabihan ay pinagnilayan ni Yona ang sinabi ni Zeno at naglakad siya at kinausap si IU malapit sa talon upang maklear ang kanyang isipan. Sa huli ay napagpasyahan niyang lalaban siya sa sarili niyang paraan upang protektahan ang kaharian at sinabi niya sa mga dragon na sundan siya. Hiningi rin niya kay Yea na turuan siyang gumamit ng espada at dahil isang araw baka si Hak din ang huhuli sa kanya habang nagsasanay, umuulan ng bigla habang nag-e-ensayo siya ng mga swing, kaya tumakbo sila ni Hak at nagtago sa isang kuweba.
Doon ay iginiit ni Hak kung gaano siya ka-proud sa maliit na prinsesa na lumaki na at lumakas. Naiyak si Yona sa pagkaka-appreciate niya at nakatulog sa balikat ni Hak at pagkalipas ng ilang araw, umalis na naman sila sa panibagong paglalakbay upang iligtas ang mas marami pang mga nayon at lungsod mula sa mga tiwaling pinuno tulad ni KG. Sa huli ay tumayo sila sa ibabaw ng isang bangin at minamasdan ang isang opisyal na hukbong nagmamarcha. Sumigaw sila na tumigil ito dahil sila ay handa ng lumaban sa ngalan ng katarungan.